araw, kamusta tayo lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, for He is mighty, He is holy, He is just, He is righteous, He is awesome, He is amazing, He is full of loving kindness, full of mercy and grace, is our Father. We are His inheritance, and we are the apple of His eye. And that's the reason why He sent to us our Savior, Jesus Christ, the mediator, the only mediator to the Almighty Father. No one else but Jesus. He's the Redeemer, the Messiah, the Anointed One, the coming King. He is also our burnt offering, sin offering, grain offering, drink offering, thanksgiving offering. And He's the high priest in the order of Melchizedek. Kaya pag nagkakasala tayo, lalapit tayo kay Jesus Christ, the Lamb of God, who takes away the sins of the people. Sa Old Covenant, kailangan ng high priest and burnt offering and sin offering. Hindi na natin kailangan ngayon ng high priest dito sa mundo, dahil ang high priest natin for all eternity, si Jesus Christ. He is alive. Walang representative si Jesus Christ because He is alive. And we must remember Him, His teachings. And we are also His friends. Jesus said that He doesn't want us to call us servants anymore, but friends. He died for His friends, and now He's seated at the right hand of our Father. And He will come again to judge the people at the last days. And I thank the Holy Spirit for guiding us, for showering us with fruits and gifts. Every day it is being replenished, reminding us of the goodness of our Father, and to understand the teachings of our great teacher, Jesus Christ. So si Jesus Christ, maraming role. Siya na yung high priest, siya na yung sacrificial lamb, burnt offering, sin offering. Siya na rin ang King of Kings and Lord of Lords, and the Almighty Father. So He given Jesus power, dominion, authority in heaven and on earth and under the earth. Our Father is majestic. Jesus is one with our Father. And we are one with our Father because of Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit. And when we pray, we will use the name of Jesus Christ, because Jesus Christ also forgives sins, like the Almighty God. So as last time, we read Psalm 105. We must give thanks to our Father, call upon His name, and to tell the people of His wondrous works. Our Father chose us. We did not choose our Father. He's the one who chose us. He is our Lord, our God. At lahat ng kanyang mga promises, He will fulfill. Binigay sa mga Israelites yung land of Canaan. Yon ay allotment ng kanilang inheritance. Tayo,
Ano ang land of Canaan? Itong mundo na to. Itong mundo na to. Itong daigdig, itong world. Ibibigay sa atin ni Almighty Father if we are obedient to His commandments, statutes. And if we trust in Jesus Christ. Pag sinasabing allotment, ito ay parte lang. Hindi siya yung total na inheritance. Parte lang ng inheritance kasi mas marami pang maibibigay sa atin si Almighty Father. This will happen at the last days. Sa ngayon, when people go back to our Father, they stay in heaven to be with our Father, and then time will come that Jesus will come, and then the New Jerusalem ibababa dito sa mundo. Mawawala yung dagat, yung tubig, mga animals, mawawala yung mga wicked people. They will be thrown to eternal damnation. Nakalagay dito, no? He permitted no one to do them wrong. He rebuked kings for their sakes, saying, do not touch my anointed ones and do my prophets no harm. Protected tayo ni Almighty Father. Hindi niya tayo pababayaan. May nangyayari lang sa atin na mga events sa buhay natin, ina-allow ni Almighty Father yon to test us. For us to pass through the fire. Para malaman kung sino yung valuable. Valuable tayo kung nasa heart natin si Jesus Christ. Parang kailangan magdaan sa apoy para lumabas yung ginto. Yung mamahalin. Ano ba tawag doon? Yung treasure. No? Kasi tayo ang treasure ng tatay natin. Hindi ang kayamanan dito sa mundo, hindi ang tithes ang treasure ni Almighty Father. Hindi yung 10% ng mga kinikita ninyo. Hindi yun ang gusto ni Almighty Father. Ang gusto ni Almighty Father, our whole being, tayo. Dahil tayo ang importante sa Kanya. Hindi importante sa Kanya ang tithes. Kung may nanghihingi man sa inyo, sa congregation ninyo, no? Yun ay tulong para to maintain the building, ganon. Pero hindi yon ang requirement para makapasok ka in heaven. Okay? Hindi yun ang requirement kahit gaano pa kadami ang ibigay mo ng pera. Kung hindi ka naman sumusunod kay Almighty Father, hindi ka makakapunta sa iyong rest. Hindi requirement ang tithes. Ulitin ko, yung tao na kasama ni Jesus that was crucified on the cross, nakapagbigay ba ng tithes yun? Hindi naman nakapagbigay ng tithes yun. Pero ano ang ginawa niya? He trusted Jesus Christ. So, wala sa dami ng bigay yun. Ano? Kasi yung ibinibigay natin, kay Almighty Father din yun. Dahil tayo, wala tayong kayang gawin on our own. Even our health. Ha? Kaya nagsasabi na hindi ka makakapunta ng langit pag hindi ka nagbibigay ng tithes. Sinungaling yon. False teacher yon. False prophet yon. Dahil hindi kailangan ni Almighty Father, hindi kailangan ni Jesus Christ ng pera. Mayaman ang tatay natin. Siya ang naggumawa ng mundo na to. So dito inaalala si Joseph, no? Dahil yung time ay nagkaroon ng famine. Nagkaroon ng famine sa land of Canaan. Inalaw ni Almighty Father yon para maging example sa atin. Visualization.
Dahil tayo, makasalanan tayo, ulitin ko, no, nasa Egypt. Egypt symbolizes kasalanan. Okay? And then, pinanganak si Jesus Christ, He died on the cross. Yun naman yung Passover. Equivalent ng Passover. And then, yung pag-alis ng mga Israelites sa Egypt, yun naman yung tayo ngayon ay nasa wilderness. Bago tayo makarating sa land flowing with milk and honey, nandito tayo ngayon sa wilderness. So yung mga time na yung mga Israelites nasa wilderness, test yun sa kanila ni Almighty Father. Kung sino ang pwedeng makapasok sa land flowing with milk and honey. Bakit land flowing with milk and honey? Milk, nutritious. Honey, hindi na bubulok. Okay, yun ang land flowing with milk and honey. Ang land flowing with milk and honey natin, yung bahay ng tatay natin. So dito inalala. Bakit nila inaalala? Kasi utos ni Almighty Father kay Moses at nirelay naman ni Moses sa kanyang sa mga high priest and priests at sa mga tao. Kaya inaalala ngayon. Kaya meron alam ni David yung story para ipaalam sa mga tao sa buong mundo yung power ni Almighty Father. So kung nakikita niyo dugtong-dugtong, isang pangyayari lang, alimbawa, intro ko tumutunog. Isang pangyayari lang, no, na nagkaroon ng famine at bumunta sila sa Egypt. Ang dami ng mga pangyayari kasi nga dugtong-dugtong ang mga events sa buhay natin up to now kadugtong. Kaya dito yung land of Ham, ito yung Egypt. Israel also came into Egypt, and Jacob dwelt in the land of Ham. He increased his people greatly and made them stronger than their enemies. He turned their heart to hate his people, to deal craftily with his servants. So yung Pharaoh, ang nagsisimbolize naman nun, nagsisimbolize naman ng Pharaoh ay parang ano yun demonic entity yung Pharaoh kasi wicked, and then yung mga plagues na nadanas ng mga Israelites at ng mga Egyptians nilagay dito, inalala yung waters turned into blood, namatay yung mga fish, wala silang makain, and then yung mga palaka tumalon sa lupa. Wala oil kasi yung river punong-puno ng mga patay na fish at pula, no? May red tide. And then nagkaroon ng mga langaw na madami at kuto. Hindi na kasi naliligo yung mga Egyptians noon. And then tsaka yung climate, iniba ni Almighty Father. Tingnan nyo, iniisa lang ang iniba ni Almighty Father, dugtong-dugtong na rin. Yung climate lang ang iniba ni Almighty Father. Ang dami na agad na sunod-sunod na plagues. Nung naiba yung climate, yung nagkaroon ng algal bloom. Nagkaroon ng toxic microorganism. Dahil sa yung water ay warm temperature. Mainit yung water. So na-disrupt yung environment, yung ano lang yan, yung weather or climate na disrupt lang. Ang dami na agad na chain reaction. Yung water turned into blood, dami ng mga palaka. No?
tsaka yung mga langaw, kuto, hail, and then fire sa land nila, pati yung mga halaman na tanim nila nasira, vines, tsaka fig trees, dahil pinagkukunan nila ng fruits yun. And then, nag-migrate naman sa kanila ang mga locusts. Kasi sa ibang lugar, ganun din ang nangyayari. At kinain ng kanilang mga tanim na vegetation, yung kanilang mga tanim na corn and wheat. And then, lastly, namatay ang mga firstborn. Ito, hindi natin may paliwanag si Almighty Father to. Ha? Lahat ng ito kay Almighty Father, alam natin. Pero yung pagkamatay ng firstborn, hindi natin alam kung paano nangyari to. Pero nung time ng mga Egyptians kasi, yung mga firstborn, iba ang pagkain kumpara sa mga secondborn, thirdborn. Masyado nilang pinaprioritize yung mga firstborn. Kaya, yun ang binibigyan nila ng sustansya. Nung time sa Egyptians, hindi natin alam kung yun nga ang dahilan. Dahil sa pagkain ba yun? Dahil nga iba ang pagkain ng mga firstborn. No? Hindi natin alam kung yun nga yun. Pero si Almighty Father, lahat ang gumawa ng ganito para ipakita niya sa mga tao that He is powerful. He is in control of everything. And up to now, He is in control. Hindi magbabago yon. Our Father is powerful. Kaya kung may mga tao dyan nagsasabi na magsama-sama tayo, kontrolin natin ang environment, kontrolin natin ang ibang mga bansa, kontrolin natin lahat, tayo na lahat ang... Hindi nyo magagawa yon. Magagalit si Almighty Father. Hindi kayo humihingi ng advice kay Almighty Father. And then, nung umalis sa mga Israelites sa Egypt, marami silang dala na gold and silver dahil they plundered the Egyptians. At masaya-masaya naman ang Egyptians dahil aalis na ang mga Israelites. And then, excuse me. Ginawa ni Almighty Father yon dahil yung promise niya kay Abraham, inalala niya. He brought out His people with joy, His chosen ones with gladness. He gave them the lands of the Gentiles and they inherited the labor of the nations, that they might observe His statutes. Sundin ang pinag-uutos ni Almighty Father. Kaya ginawa ni Almighty Father yung sinave niya ang kanyang mga chosen people to keep His laws. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, no? Yung hallow, yung purihin. Yung El, God, no? Yung huli, hindi ko pa na-check. So, dito na tayo sa Psalm 106. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. For His mercy endures forever. Maawain si Almighty Father. Dahil alam niya na tayo ay galing sa alikabok. Who can utter the mighty acts of the Lord? Who can declare all His praise? Blessed are those who keep justice, and he who does righteousness at all times. Sino ang makakapagbigkas ng mga madaming mga ginawang mga bagay na magaganda ni Almighty God? Sino ang makakapag-declare na siya ay purihin at itaas ang pangalan? Ngayon dito nakalagay, blessed are those who keep justice. Pagpapalain ni Almighty Father ang mga tao na nagkikeep ng justice, sinusunod ang justice. Ibig sabihin, no partiality. Kayo ba no partiality ba kayo? O pag may nakakita kayo ng mayaman, di, ito mayaman to, ibang tingin natin dito, iba trato natin. Ay, mahirap lang yan. Sige, dyan na lang yan sa gilid. Hindi natin papansinin, hindi natin bibigyan. And he who does righteousness at all times, hindi lang once ha. He who does righteousness once, hindi. Twice, hindi. At all times. Lahat ng oras. Righteousness.
I-bless ni Almighty Father. Remember me, O Lord. Alalahanin mo ako, Lord, with the favor you have toward your people. O visit me with your salvation. Bakit? That I may see the benefit of your chosen ones. That I may rejoice in the gladness of your nation. That I may glory with your inheritance. Makita niya ang benefit, no? Makita niyang masaya ang mga tao, makita niyang mag-rejoice ang mga tao, at makasama siya na i-celebrate ang inheritance ni Almighty Father. Sino ang inheritance ni Almighty Father? Tayo ang inheritance ni Almighty Father. Ituro niyo yon sa mga brothers and sisters ninyo. Tayo ang inheritance, hindi ang tithes. Kasi nakapokus kayo lagi sa tithes eh. Focus na focus kayo. Kailangan may tithes kami kasi malaki ang kuryente namin, lakas ng aircon na. Habang yung leader ninyo nagpipreach, isip niya yung kuryente, malakas, kailangan mabilis ako magsalita nito. Kasi tumatakbo yung kuryente namin, taas ang bill namin ngayon. Huwag niyong gamitin si Almighty Father, ha? Hindi kailangan ni Almighty Father ng pera dahil ang inheritance si Almighty Father, tayo. Ngayon, meron namang mga tao na ano ang ginagawa? Ay, magbibigay ako ng madami sa congregation, sa religious institution na yon. Anong gagawin niya ng religious institution na yon? Ipag-pray natin tong si brother, tong si sister kasi may sakit siya, kasi kailangan niya ng prayers. Malaki ang donation niya sa atin. Pag malaki ang donation, pinagpipray ninyo. Pag walang donation, hindi niyo pinagpipray. Ba't ganun kayo? Halata ah. Kilalang kilala ninyo pag malaki ang binigay, pero pag maliit ang binigay, hindi nyo makilala ni pangalan, hindi nyo, ay, sino yon? Hindi ko alam kung matinlaga yun dito eh. Ito si Brad, bago lang ito eh, pero ang laki ng binigay niya, kilala ko na yan eh. Ang buhay niyan, ginato eh, kilala agad. Yung bata, hanggang sa pagkabata kilala dahil mayaman, pero pag mahirap, kahit laging nandun sa congregation, nakikinig sa salita ni Almighty Father, nakikinig ng mga salita, ng mga teachings si Jesus Christ, hindi nyo kilala. Iba ang trato nyo kasi. Dahil hindi nagbibigay sa inyo ng pera. Wicked people. Kahit nag-share kayo ng Word of God at ang mga teaching si Jesus Christ, pero kung hindi nyo naman sinusunod ang utos ni Almighty Father na mahalin yung kapwa-tao, baliwala yon yung alam niyo sa Bible. Hanggang ngayon nakafocus pa rin kayo sa pera. Tayo ang inheritance ng Almighty Father. Tayo ang kanyang treasure. Verse 6, we have sinned with our fathers. We have committed iniquity. We have done wickedly. Tayong lahat. Wicked tayong lahat. Nakagawa tayo ng pagkakamali. Lahat tayo. Walang malinis sa atin. Isa lang ang good, sabi ni Jesus Christ, si Almighty Father. Kahit good si Jesus Christ, hindi siya inaangkin na good ako, kasi nga si Jesus Christ, He is humble. Itinataas niya si Almighty Father. Kaya ang ginawa ni Almighty Father, itinaas niya rin si Jesus Christ, the name above all names. So, sino nakagkaroon ng kasala? Tayo. We have sinned with our fathers. We have committed iniquity. We have done wickedly. Our fathers in Egypt did not understand your wonders. They did not remember the multitude of your mercy. Hindi naintindihan ng mga
tao sa Egypt, ng mga Israelites when they were in Egypt, hindi na naintindihan yung miracles ni Almighty Father. And up to now, people do not understand the wonders of the Almighty God. And they did not remember the multitude of your mercies. Up to now, hindi na natandaan ng mga tao na si Almighty Father, He is merciful. But rebelled by the sea, the Red Sea. Kasala sa may dagat, no? Ang pulang dagat or yung the Red Sea. Bakit binanggit yung Red Sea? Red. But rebelled by the sea. The Red Sea symbolizes kasalanan. Dito sa Isaiah chapter 1 verse 18, "Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson," no, Red Sea, no, red like crimson, "they shall be as wool." Kahit na nagkasala tayo, papatawarin tayo, no? Kahit nagrebelde tayo, pero importante, nakabalik tayo sa tatay natin. Verse 8, "Nevertheless, He saved them for His name's sake." Sinave tayo ni Almighty Father kahit matigas ulo natin. Because He can never deny Himself. 2 Timothy chapter 2 verse 13, "If we are faithless, He remains faithful. He cannot deny Himself." Faithful si Almighty Father. Yun ang ugali ng tatay natin. Loving, faithful, full of mercy and grace. Yun din ang gusto ni Almighty Father sa atin kasi anak niya tayo. Maging kagaya niya. Maging kagaya ni Jesus Christ. Para malaman ng tao na tayo ay mga anak ni Almighty Father. Halimbawa, no, may anak, may tatay, yun ang tatay niya. Yun bang tatay niya, ang bait-bait, ba't yung anak gano'n ang ugali? Di ba may gano'n? Bakit yung anak gano'n ang ugali? Yung tatay, ang bait ha, pero yung anak, bakit gano'n ang ugali? Anak ba talaga niya yun? Hindi ba siya tinuruan ng tatay niya kung paano maging mabuti? Ganon din tayo. Ang tatay natin, He is good. Kaya tayo dapat. Tingnan natin yung actuations natin. Nakatingin ang lahat sa atin. Dahil tayo, iba tayo. Dahil tayo, anak tayo ni Almighty Father. Valuable tayo sa paningin ng tatay natin. Nevertheless, He saved them for His name's sake, that He might make His mighty power known. Ipakita sa mga tao that He is powerful. Laging ipaalala, no? Laging nakakalimutan kasi ng mga tao na si Almighty Father powerful. Kaya laging nakalagay dito that He is powerful. Ngayon, nakalagay din dito sa Bible, may mga tao na gumagawa ng kasinungalingan. No? Kaya nawawala si Almighty Father. Binubura ng mga tao. So, pero hindi nila mabubura si Almighty Father because He is powerful. Kaya nga ang banggit dito sa Bible, mga kasinungalingan, father of all lies, si Satan, kasi gawa ng kasinungalingan, gawa ng false, ano tawag yun? Fake news. Hindi lang ngayon ang paggawa ng fake news, no? Matagal nang ginagawa ng mga tao ang fake news. Si Constantine gumawa ng fake news. Sino pang gumawa ng fake news? When Jesus died on the cross and rose from the dead, anong sabi ng mga Pharisees? Sabihin niyo ninakaw yung katawan, ha? Huwag niyong sabihin siya ay nabuhay magmuli. O yun, fake news yun na. So hindi lang ngayon ang fake news, noon pa man. Kaya hanggang ngayon, yung mga Jew, ayaw nilang kilalanin si Jesus Christ because of the fake news na ginawa ng kanilang mga ancestors.
Kaya galit na galit si Almighty Father sa mga sinungaling. Iba na ang sinamba ng mga tao ngayon, hindi na si Almighty Father, hindi na si Jesus Christ. Ano na ang sinamba ng mga tao? Kahoy, semento, bakal. Dahil sa fake news, nagpakalat ng mga mali na katuruan. Hindi nagbabasa ng Bible. At kung nagbasa man, gusto nilang i-twist ang katotohanan dahil meron silang motive. Anong motive nila? Gusto nila ng power. Gusto nila ng wealth. Gusto nila maging famous. Kaya nagsinungaling. Verse 9, He rebuked the Red Sea also. Ano nangyari sa Red Sea? It dried up, and it dried up. Natuyo. So He led them through the depths, as through the wilderness. He saved them from the hand of him who hated them. Sino tong who hated them? He saved them, si Almighty Father. He saved them, mga tao, from the hand of him who hated them. Nung time na to, ang galit sa kanila, sa mga Israelites, was the Pharaoh. Yung word na Pharaoh, galing sa Bible yun. Ha? Walang ibang word na Pharaoh na galing sa books na imbento ng tao. Galing sa Bible ang Pharaoh. So kung hindi ka naniniwala kay Almighty Father, bakit naniniwala ka sa word na Pharaoh? Eh galing sa Bible yon. Yung mga archaeologists, tumitingin sila, yung mga Egyptologists do, tumitingin sila sa Bible. Ha? Yung mga archaeologists. So ito, si Pharaoh, no? Sa ngayon, sino yung galit sa atin? From the hand of him who hated them. The fallen angel. Siya ang galit sa atin. Ha? Galit sa atin ang fallen angel, si Lucifer. Dahil tayo ang mag-i-inherit, tayo ang inheritance ni Almighty Father, kaya galit siya sa atin. Dahil si Lucifer, basura na siya kay Almighty Father dahil si Lucifer madumi. Rebellious. Nagkudeta siya sa heaven. Kaya ayaw ni Almighty Father ng kudeta. Ayaw ni Almighty Father ng mga rebellious people. Kahit pa sabihin nyo, hindi, sa country naman namin kami nagrebelde kasi mali ang palakad ng gobyerno. Kahit sino pang nakaupo, pare-pareho yan. Ha? Hindi na natapos ang pag-arali ninyo. Bakit ganon? Hindi na natapos. Kasi nga pare-pareho ang mga tao wicked. Unless susundin nila si Almighty Father. Kaya ang mga Christians hindi dapat sumasali sa politics. Dudumihan tayo. Dahil ang kasama ng mga politics, mga politician, wicked men, mga greedy men. Ngayon kung Christian ka, mahahawa ka sa greediness. Hindi nyo na ba nababalitaan sa news? Nasisira ang pangalan ni Almighty Father. Ha? Pastor ka pa man din, tumakbo ka para sa politika. Hindi yun ang priority ng Almighty Father. Dahil ang priority ng Almighty Father, yung heaven. Doon tayo. Hindi sa government dito sa mundo. Dahil dito sa mundo, hindi natin maiba ang mga wicked people dito sa mundo. Andito, ha? Yung mga wicked people. Masasama ka sa wicked. Mapapalayo ka kay Almighty Father. Masisira ang pangalan mo. Lulugmok ka. Nasisira ang pamilya mo. Sige, kung gusto niyo, kayo. Sino makausap ko? So, he saved them from the hand of him who hated them, si Lucifer.
Dito, noong time nung sa mga Israelites, ang kumakalaban sa kanila ay ang galit sa kanila ay si Pharaoh. And redeemed them from the hand of the enemy. The waters covered their enemies. There was not one of them left. Durog ang mga kalaban. Pag si Almighty Father, durog ang mga kalaban. And then, they believed these words. They sang His praise. They soon forgot His works. They did not wait for His counsel. Nagpuri sila kay Almighty Father. Ganun ang ginagawa natin, pinupuri natin si Almighty Father. Pero, after such time, or after a certain time frame, anong ginagawa natin? Nakakalimutan natin yung tatay natin. Nakakalimutan natin yung kanyang mga magagandang gawa. Hindi tayo humihingi sa kanya ng advice. Lord God, okay lang ba to? Almighty Father, I want to seek your face. Okay lang ba yung decision ko na ganito? In everything that we do, we must acknowledge our Father. Seek His face. Tingnan natin, Lord, ano ba? Okay ba to, Lord? Nagpapaalam ako sa iyo. Magpapaalam tayo sa tatay natin. Pag sinabi ni Almighty Father, no, no. Dahil tayo, masisira ang buhay natin. Pagpatigas sa ulo natin, ayaw ni Almighty Father tayo na mapalayo sa Kanya. Verse 14, but they lusted exceedingly in the wilderness and tested God in the desert. Inuna nila yung kanilang gusto, yung mga tao. Anong ginawa ni Almighty Father ngayon? He gave them their request, but sent leanness into their soul. Binigay ni Almighty Father kung anong gusto ng mga tao. Sige, gusto nyo yan ha. Sige, gusto nyo yan eh. Pero anong ginawa ni Almighty Father? But sent leanness into their soul. Hindi na-satisfied ang mga tao. Kasi nga, yung gusto ng mga tao, mga mabababaw na bagay. O sige, pinagbigyan ni Almighty Father. And then here on verse 16, when they envied Moses in the camp, and Aaron the saint of the Lord, nainggit sila kay Moses. O bakit si Moses ang nag-lead sa amin? Sino ba nagsabi na maging leader yung si Moses? Hindi nakakaintindi yung mga tao. Hanggang ngayon, hindi nakakaintindi yung mga tao. Same people, same personality, same characteristics, same attitude, pero different faces, different names. When they envied Moses in the camp and Aaron the saint of the Lord. Saint of the Lord, si Aaron, no? Nakalbanggit dito. So, baka sabihin nyo, bakit saint ba si Aaron? Bakit ang mga saint dito ay si Carlos? Si Carlos na naman. Hindi kasama si Carlos. Hindi yung saint ni Almighty Father. Tao lang ang nag-desisyon nun. Hindi si Almighty Father. Mga taong yan, desisyon ng desisyon. Pala desisyon. Sila na ang gumagawa ng kanilang tradition, sila na ang gumagawa ng kultura, sila na ang nagde-decide para kay Almighty Father. Galit si Almighty Father. Alam niyo yun? Hindi niyo alam. Pinapangunahan si Almighty Father, mali-mali naman ang turo sa mga tao. Ano nangyari sa mga tao? Nasa impyerno. Sa maling katuruan ng mga tao. Sama-sama sila ngayon doon. Kasama nila yung mga demonyo. Verse 17, the earth opened up and swallowed Dathan and covered the faction of Abiram. Natandaan natin ito, no? Ay, sino ang kausap ko? Sarili ko lang. Natandaan mo ito sa Numbers chapter 16 na nainggit si Abiram. Ha? At saka si Dathan. Ano nangyari sa kanila? Nilamon ng lupa. Isang verse pa yun. Nilamon ng lupa.
Anong ginawa ni Dathan and Abiram? Then Moses rose and went to Dathan and Abiram sa Numbers chapter 16 verse 25. And the elders of Israel followed him, and he spoke to the congregation, saying, Depart now from the tents of these wicked men, touch nothing of theirs, lest you be consumed in all their sins. Sabi ni Moses, na ipinag-utos ni Almighty Father kay Moses. So they got away from around the tents of Korah, Dathan and Abiram. And Dathan and Abiram came out and stood at the door of their tents, their wives, their sons, and their little children. Ipinangharang nila yung si Dathan and Abiram nasa likod, yung mga children tsaka yung asawa nasa harap. Parang paprotektahan namin si Abiram at tsaka si Dathan. Huwag kayong nalapit. Andito yung mga anak nasa harap, yung mga babae nasa harap, tapos pinoprotektahan na si Dathan and Abiram. Anong ginawa ni Almighty Father? Dahil pinoprotektahan ninyo ang wickedness, kinokondone ninyo ang wickedness, you tolerate wickedness, damay kayo. O anong ginawa? Bumuka yung lupa kasama ang kanilang household, kasama mga pamilya, kasama mga bata. Kinokondone ang wickedness. Ayaw ni Almighty Father noon. Ha? Damay-damay. Gusto nyo ha? Sige, damay-damay kayo. O yun ang nangyari. The ground split apart under them, and the earth opened its mouth and swallowed them up with their households and all the men with Korah, kasama yung mga lalaki ni Korah, yung mga tauhan ni Korah, with all their goods, kasama na rin ang kanilang mga animals, ang kanilang mga tents. Yan, damay-damay kayo, mga nahawakan ng kadumihan. Sige, lulunukin kayo ng lupa. Ganun ginawa ni Almighty Father. So they and all those with them went down alive into the pit. The earth closed over them. Nagbuka, and then it closed. And they perished from among the assembly. At yung mga tao natakot. Ha? Nagtakbuhan sila. Kala nila, Dahil sa wickedness, pati yung mga household damay. Hindi lang si Abiram tsaka si Dathan, pati mga asawa, yung mga bata, yung pamilya, pati mga animals. Dahil they tolerate wickedness. Verse 18 of Psalm, chapter 106, a fire was kindled in their company and flame burned up the wicked. And then ito pa, they made a calf in Horeb and worshipped the molded images. The molded image, Ito yung gold calf na ginawa ni sino ba to? Si Aaron, no? Si Aaron. Dahil nga sabi ng mga tao, ang tagal naman ni Moses. Matagal ba? O sige, akin yung mga gold ninyo. Gagawa tayo ng courting calf. O ito na, Israelites, this is your God, yung calf. Ano ba naman yan? They made a calf in Horeb. Horeb also is Sinai, and worship the molded image. Baka sabihin nyo, ay, gold calf lang pala yun eh. Hindi naman korteng tao. Kung korteng tao, siguro pwede naming sambahin. Sasabihin namin na yun si Mary, yun si Thomas, yun si Peter. Hindi pwede, ha? Sabi ni Almighty Father, sa 10 Commandments, number 2 ba yun or number 3? Huwag kang gagawa ng graven image tapos sesilbihan mo, o-offeran mo ng bulaklak, o-offeran mo ng pagkain, tapos dadasalan mo. Lalagyan mo ng kandila. Bakit? Ba't mo nilalagyan ng kandila? Kasi madilim siya, no? Si Almighty Father, hindi siya madilim. Napakaliwanag ni Almighty Father sa kanyang holiness. Pati na rin si Jesus Christ. Hindi kailangan ng kandila. Kaya naglalagay ka ng kandila kasi madilim, ha? Yun ang tradition ng mga pagans. Tradition ng mga pagans yun. At kaya may bulaklak dahil namamaho. Ha? Si Almighty Father hindi siya mabaho. Si Jesus Christ hindi mabaho, malinis.
At kailangan yung opera ng bulaklak yung mga kahoy. Yung mga kahoy na opera nyo kasi nga kahoy lang yun, ano. Baho, no? Bulok. Si Almighty Father, hindi niya kailangan ng kandila, hindi niya kailangan ng bulaklak, pati si Jesus Christ. Holy and righteous and clean. Si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Kaya huwag yung babastusin na gagayahin namin ang mukha ni Jesus. Ito ba? Ito ba ang ilong ni Jesus? Kukortihan niya ng mata. Ito ba ang mata ni Jesus? Ay mali, buburahin ko yung mata. Ito, kukuha ulit ako ng ano, ng ano yung paete ba tawag doon? Kukortihan ko. Ito ba si... Hindi ganyan si Jesus Christ, ha? Ang pangit ang mga gawa ninyo. Pangit ang gawa ng kamay ng tao. Madumi. Hindi niya magagaya ang itsura ni Jesus Christ. A fire was kindled in their company and flame burned up the wicked. They made a calf in Horeb and worshipped the molded image. Thus they changed their glory into the image of an ox that eats grass. Ngayon, sino pang sinasamba ninyo? Sabihin niyo. Sinasamba ninyo yung, elepante. Ano yung kinakain ng elepante? Grass din. Ba't kayo sumasamba ng elepante? May sinasamba pa kayo yung babaeng madaming kamay. Nakakatakot yun. Sinasamba nyo yun? Nakakatakot yun na. Demonyo yung sinasamba ninyo. Ano pang sinasamba ninyo? Si Ashera, si Astarte, si Ishtar, si Easter. Ishtar, Astarte, Ashera, Ashtaroth. Isa-isa lang yun. Ha? Sino ba sinasamba niyo? Si Molech? Hindi naman si Molech eh. Sino? Si Joseph. Ano naman si Joseph? Hindi, asawa ni Mary, si Joseph. Ba't yung sasambahin yun? Ano bang contribution nun ni Joseph? Nagmilagro ba yun sa inyo? Ginagamit ni Satan ng mga paniniwala ninyo na para malayo kayo kay Almighty Father. Sa ibang country, sinasamba nila yung baka or yung ox. Meron pa sinasamba nila yung daga. Ano ba naman yan? Ang dumi-dumi, kadumihan. Kumakain ng mga bulok. Sino ba yung mga sinasamba ninyo? Yung kalbo na lalaki na malaki ang tiyan, na may mga bata. Ba't yung sinasamba yun? Sino yun? Hindi, nirerespeto lang namin ang reliyon. Nirerespeto, ba't si Almighty Father hindi nirerespeto? Gusto nyo lang respetuhan, ha? Pero si Almighty Father hindi nirerespeto. Binabastos ninyo. Nakalagay na nga sa Bible, hindi pa nyo sinusunod. Hindi, culture and tradition. So, masusundin ninyo yung inyong mga ninuno na mali ang turo sa inyo. Gusto nyo ng respetuhan? I-respeto natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Binababoy ninyo, dinudumihan ninyo sila. Matagal nang nasasaktan ng tatay natin. Binabaliwala ng mga tao. Naniwala na sa kasinungalingan, sa mga fake news. They forgot God, their Savior, who had done great things in Egypt. Kinalimutan si Almighty Father ng mga tao. Sinong devotee kayo? Devotee, ha? Pero si Almighty Father, kinalimutan ninyo. Verse 22, wondrous works in the land of Ham, awesome things by the Red Sea,
Therefore, he said that he would destroy them. Had not Moses, his chosen one, stood before him in the breach to turn away his wrath, lest he destroy them. Galit na galit si Almighty Father. Gusto na niyang durugin lahat ng mga tao. Pero pinigil lang siya ni Moses. Para, sabi ni Moses, Lord, wag niyo na lang pong patayin yung mga tao kasi mapapahiya po kayo. Isinave niyo po sila from Egypt tapos mamamatay sila sa wilderness. Lord, wag po. So doon tinest din ni Almighty Father si Moses. Gusto niya malaman kung anong ang i-react ni Moses, pero alam na ni Almighty Father kung anong i-react niya. Pero gusto ni Almighty Father maisulat, maisulat sa Bible. Kasi kung alam na ni Almighty Father lahat ng mga mangyayari, asa na yung testimony? Kailangan natin ng testimonies. Ito ngayon nandito na sa atin ang Bible. Testimonies of the Almighty Father sa mga kanyang mga wondrous works. Andito tayo, yung Bible, andito hanggang ngayon. Kailangan isulat kahit alam na yung Almighty Father kung anong mangyayari. Kung ano sasabihin ni Moses, kailangan maipakita yung kanyang awa sa mga tao. Verse 24, then they despised the pleasant land. They did not believe His word. Hindi naniwala ang mga tao kahit na maraming mga miracles nang ginawa. Up to now, si Almighty Father, ang daming miracles. Hindi naniniwala ang mga tao. Nakagudngud na sa atin ang miracle ni Almighty Father. Harap na natin. Hindi pa natin makita. Kasi sa iba tayo nakatingin. Nakatingin tayo sa fame, wealth, and power ng mundo na to. Kaya tuwang-tuwa ang demonyo. At si Almighty Father, malungkot siya. Sinasaktan natin yung tatay natin. Kahit kitang-kita na natin yung mga miracles ni Almighty Father, hindi makita ng mga tao. Due to their greediness and selfishness and arrogance. Verse 25, but complained in their tents and did not heed the voice of the Lord. Anong ginawa? Instead of giving thanks to the Almighty Father, nag-complain. Reklamo. Sana nandun na lang tayo sa lugar na yun. Ba't kasi nandito tayo eh? Sana nag-stay na lang tayo sa Egypt. Gumaganon yung mga tao. Nagko-complain sila. Imbis na pakinggan ang salita ni Almighty Father. Imbis na makita yung mga magagandang ginawa, ang nakita nila yung mga pangit. Kasi nga, pangit ang puso ng tao, pangit ang ugali, madumi ang puso ng tao. Kaya puro mga pangit ang bagay nakikita ng mga tao. Puro pang sarili lang, na maging maganda ang buhay, maging masaya. Kahit maganda ang buhay, sumaya na, hindi pa rin masatisfied ang mga tao. Verse 26. Therefore, he raised his hand in an oath against them to overthrow them in the wilderness. Nag-promise si Almighty Father na hindi makakapasok sa land flowing with milk and honey ang mga people who were disobedient. Yung mga reklamador, yung mga mayayabang, yung mga arrogant, yung mga prideful. Verse 27. To overthrow their descendants among the nations and to scatter them in the lands. Magwatak-watak, magkahiwa-hiwalay yung pamilya. Verse 28. They joined themselves also to Baal of Peor. Sino si Baal of Peor? Si Baal, siya rin si Beelzebub. Siya rin si Dagon, siya rin si Molech. Lahat ng mga tinatawag ng mga tao, na mga na sinasamba ng mga tao na korting, kahit anong korte, kahit tao, korting animals. Si Baal yun, demon yun,
Demonyo. Kahit korteng tao na sinasabi niyong santo, demonyo rin yan. Yung kahoy na yan dahil sinusunod nyo yung utos ng demonyo. Anong utos ni Almighty Father? Huwag kayong sasamba sa mga graven images. Anong ginawa ng tao? Sumamba sa mga kahoy, semento, bakal. Gawa sa clay. Hindi gawa naman sa clay. Kahit paggawa sa clay, kahit saan gawa nga. Ano pa? And 8 sacrifices made to the dead. May mga tao ngayon up to now, they make sacrifices for the dead. They offer sacrifices, food. Anong religion yun? Lahat ng religion gumagawa nun. Si Almighty Father, hindi siya religion. Family si Almighty Father. Lahat ng mga religion, yan yung may mga prayer beads. Ayan, may mga prayer beads kayo. Lahat ng religion may prayer beads. I-check nyo. Nakita ko. Sacrifices offered or made to the dead. Mga pagkain. Dati, yung kapitbahay namin, bumibili pa ng ng pastries. Masasarap na pastries. Tapos, inaalay. Tapos maya-maya, magbibigay na sa amin. Anong sabi dito? Pero sa 1 Corinthians, no? At saka nung si Jesus na, sa New Covenant, ano nangyari? 1 Corinthians chapter 10 verse 25, eat whatever is sold in the meat market, asking no questions for conscience's sake. And then in verse 27, if any of those who do not believe invites you to dinner and you desire to go, eat whatever is set before you, asking no question for conscience sake. Kaya pag may nagbibigay sa amin ng pagkain noon, hindi namin tinatanong saan ba galing to, in-offer ba to, alay ba to? Kasi yung mga namatay na tao na, patay na yun, hindi na yung kumakain, ano. Yung inoopera nyo ng pagkain ng mga kahoy, semento, bakal, ang kumakain lang nun, ipis, daga, langgam. Uy, naubos yung pagkain, ba't kaya? Kinain ng kaluluwa. O, ang kumain nun, yung katabing nicho, yung taong dumadalaw, nagutom, hindi yung namatay na tao ang kumain nun, na. Nakita ko sa picture, ang daming dadalang pagkain, busog na busog yung isang tao, tapos kinuha yung mga pagkain dun sa nicho. Yung iba pa, no? Nire-recycle yung kandila. Uy, natunaw na yung kandila, wala na. Kukunin ko na itong kandila, tunaw. Gawa ulit tayong bago kandila. Benta ulit natin. Mga uto-uto eh. O, tinan na. Dito naman sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4 to 13, tungkol sa pagkain to. Therefore, concerning the eating of things offered to idols, we know that an idol is nothing in the world. Walang kwenta ang idol, ha? Pag sumasamba ka ron, abomination in the eyes of the Almighty Father. Walang kwenta ang idol. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Sino makausap ko? We know that an idol is nothing in the world and that there is no other God but one, the Almighty Father. For even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth, as there are many gods and many lords, kaya yung gods and lords, di ba dito sa mundo, may parang Diyos ako ng mga siga rito, or king ako ng country na to. Kaya nga may maraming gods, maraming lords, no? Yung mga tao dito sa mundo. Yung mga boss ninyo, ganon. Yun ang ibig sabihin dito ni Paul. Yet for us there is one God, the Father, of whom are all things, and we for him, and one Lord Jesus Christ, through whom are all things, and through whom we live. Ngayon nakalagay doon na kung may nag-offer ng pagkain na galing na idol, huwag niya itatanong kung saan galing.
Pero kung may tao na nakakaalam, no, at siya ay may stumble, huwag yun ang kainin. However, there's not in everyone that knowledge, for some with consciousness of the idol until now eat it as a thing offered to an idol, and their conscience being weak is defiled. Kasi mahina ang konsyensya, nasisira siya. Na, ay ba't niya kinain yun? Parang ganon. But food does not command us to God, but food does not commend us to God. For neither if we eat are we the better, nor if we do not eat are we the worse. Hindi ganon, sabi dito. But beware lest somehow this liberty of yours become a stumbling block to those who are weak, no? So wag natin kakainin kung weak yung mga tao na nasa paligid. Pero pwede naman kainin yun, ha? Dito lang kasi sinasabi, and ate sacrifices made to the dead. Kasi nga, hindi yung pagkain mismo, kundi yung tao na nag-sacrifice sa dead. Yun ang sinasabi dito. Nakipartake kayo na mag-sacrifice ng pagkain sa walang kwenta naman. Na kahoy, bronze, no? Mayroon pang bronze eh. Ha? So, lahat ng graven images to. Kahit ninuno ninyo, huwag yung sasambahin, ha? Meron tumatawag ko yung ninuno ko. Tinatawag niya yung, ano niya, yung lolo niya, gano'n. Ba't yung tinatawag yung lolo niya? Ay, makasalanan yun. Makasalanan yung lolo niya, tinatawag niya, o yung lola niya, gano'n, tinatawag. Makasalanan eh, ba't yun ang dadalasalan? Hindi ko maintindihan. Magdadasal tayo dun sa holy, dun sa righteous, dun sa just. Si Almighty Father, si Jesus Christ, dun tayo magdadasal sa kanila, hindi sa mga tao, mga madudumi. Ano ba naman yan? Hindi ko maintindihan yung mga tao na to. Hindi ko... Nanggigigil kasi ako. Bakit gano'n ang tao? Andito na nga sa Bible lahat eh. Verse 29, thus they provoked him to anger with their deeds, and the plague broke out among them. Galit si Almighty Father, kaya merong pestilences. Yung country natin, hindi na natapos ang mga pestilences, mga plagues, sa politics, ganyan, sa environment, may bagyo, may volcanic eruption, may lindol, hindi matapos. Bakit? Ano sa tingin ninyo kung bakit? Ha? Sabi nyo, hindi lang naman dito eh. Hindi lang nga dito, pero lagi dito. Bakit? Pati lahat ng namumuno, kahit yung mga batang namumuno, ano bang tawag doon? Sangguniang barangay, hindi. Kabataang barangay. Corrupt din. Ba't ganun? Kasi nga, plague yun, ha? Pestilence yun. Wickedness. Dahil nga tayo, dumi natin. Thus they provoke him to anger with their deeds, and the plague broke out among them. Verse 30, then Phinehas stood up and intervened, and the plague was stopped. Sino si Phinehas? Nasa Numbers chapter 25. Siya yung son ni Eleazar, apo ni Aaron. Si Phinehas has turned back my wrath from the children of Israel, because he was zealous with my zeal among them. Sabi ni Almighty Father, so that I did not consume the children of Israel in my zeal. Therefore say, behold, I give to him my covenant of peace, and it shall be to him and his descendants after him a covenant of an everlasting priesthood, because he was zealous for his God and made atonement for the children of Israel. So ito, binanggit si Phinehas. Then Phinehas stood up and intervened, and the plague was stopped, no? Nung nasa Numbers chapter 25. And that was accounted to him for righteousness to all generations forevermore. Pinagtanggol ni Phinehas, si Almighty Father, nagalit si Phinehas.
Instead na si Almighty Father magalit, sinalo ni Phinehas yung galit at pinatay niya yung mga wicked people. Kaya si Almighty Father, sabi ni Almighty Father, Phinehas has turned back my wrath from the children of Israel, and because of that, I give to him my covenant of peace, and it shall be to him and his descendants after him a covenant of an everlasting priesthood, because he was zealous for his God and made atonement for the children of Israel. Baka itanong natin, ano ba yung zealous? Hindi ko alam. Strong passion to worship God, to obey Him. Persistent, assertive, determined. Yon ang zealous. Ready and willing siya ipagtanggol si Almighty Father. And that was accounted to him for righteousness to all generations forevermore. Verse 32, they angered him also at the waters of Meribah, or strife, so that it went ill with Moses on account of them, because they rebelled against his spirit, so that he spoke rashly with his lips. Yung waters of Meribah. Dahil nga itong si Moses, doon nagkasala siya, no? Si Moses. Dahil yung mga tao nagmamadali na uminom ng tubig. Ngayon itong si Moses, nakalimutan niyang magpasalamat kay Almighty Father to acknowledge Him, kaya nagkasala rin si Moses. Na-stress si Moses. Kaya hindi nakapasok si Moses sa land flowing with milk and honey, because they rebelled against his spirit, so that he spoke rashly with his lips. Ito is pinapatungkulan si Moses. Yung nag-rebelled against the Spirit of the Lord. Yung mga tao. Kaya ang ginawa ni Moses, he spoke rashly with his lips. Yun ang kasalanan ni Moses. Verse 34, they did not destroy the peoples concerning whom the Lord had commanded them, but they mingled with the Gentiles and learned their works. Pag sinasabing mingle, nakipag-mix ka, blend, combine, merge with the Gentiles. Yung mga Gentiles, hindi nila kilala si Almighty Father in the olden days, sa Old Covenant. Yung mga Gentiles, may sarili silang way of life na kadumihan. Anong ginawa ng mga Israelites? They mingled, they integrated with the Gentiles. At they learned their works. And learned their works. Ano yung learned their works? Yung works ng mga Gentiles na kadumihan. Kasi, yung mga Israelites, they were innocent. Nung nandun sila sa Egypt, trabaho lang sila, bahay, trabaho. Ngayon, nung nakamingle nila yung mga Gentiles, natuto sila ng kadumihan. Maliban pa sa pagiging mayabang, dumami ang kanilang kasalanan. Anong kasalanan yon? They served their idol. Sinamba ng mga Israelites yung idol ng mga Gentiles kasi nga they integrated with the Gentiles. Sila friendship ng bongga. Nakipag-inuman, gano'n, nakipag-party. Ngayon may idols doon. Paano pasambahin tong idols nyo? Ganito yan. Sinamba rin nila. They served their idols, which became a snare to them, naging trap, or it misled the Israelites. Napunta sila sa wrong direction, wrong path. Natuto sila ng kadumihan, nasambahin yung idols. Anong nangyari? They even sacrificed their sons and their daughters to demons. Nabuntis sila,
Nanganak sila, isinakripisyo nila yung mga anak nila sa mga demonyo. Ngayon ba may gumagawa ng ganito? Meron. Hindi ko lang alam kung meron dito, pero sa ibang bansa up to now meron. Mga demons. And yung proponent ng responsible parenthood or planned parenthood or family planning, yan. Hindi utos si Almighty Father yon. Ang utos si Almighty Father, go forth and multiply. Anong ginagawa ng mga tao? Abortion. Sacrifice to demons ba yun? Oo, kasi ganito yun, ano? Kailangan kong magpa-abort kasi pag hindi ako nagpa-abort, hindi gaganda ang buhay ko. Kailangan may maisakripisyo ako para gumanda ang buhay ko. O yun, di ba? Abortion. Isasakripisyo ko to para yumaman ako, para magawa ko ang gagawin ko, para makapag-aral ako, para makaipon ako ng pera. Isasakripisyo ko tong bata na to na dinadala ko. Hindi ako. Yun ang nasa isip ng mga gustong magpa-abort. So, in a way, they are sacrificing their sons and daughters to demons. Kasi pag abortion, ini-incinerate yung mga babies. Buhay na yung babies. Sa tiyan, buhay na siya. May heartbeat na. Pag nag-start na yung fertilization. Sabi niyo, paano naman kung yung condom ang gagawin natin? Yung condom, yung may spermicide yon. Ha? Buhay yung sperm cell, patay. Ngayon, yung spermicide papasok sa lalaki o magkakaroon ka ng prostate cancer. Kung ano sakit ang makukuha mo sa condom. Eh kung babae naman, hindi, nagpipills naman siya. O kung ano na rin makukuha mo sa pills. Tumitining sa katawan yon. Hindi na i-expel ng katawan yon. Ano pa? Yung IUD. May copper yon, yung IUD. Para lasunin ang sperm. Copper IUD. These release copper ions that act like a natural poison to sperm. Yung IUD. May copper pala yon. Tapos ipapasok mo sa babae. Tapos yun sa lalaki. Ganun. Lason. Nagpapalitan kayo ng lason. Tapos magtataka kayo bakit kayo may sakit. Ang gawin ninyo, tumigil na kayo. Tigilan na ninyo. Hindi naman yung asawa eh. Kung asawa, gawin ninyo. Pero kung hindi nyo asawa, tumigil na kayo. Tapos magtataka kayo, ba't kayo may sakit? Ginawa na lang yung normal, yung promiscuity. Hindi gusto ni Almighty Father yun. Naturuan yung mga bata pa lang, natututo na ng kung ano-ano. Verse 38, and shed innocent blood, the blood of their sons and daughters, whom they sacrificed to the idols of Canaan, and the land was polluted with blood. At saka yung sperm cell, dugo yun eh. Kaya ngayon, mga lalaki may sakit din. At saka uso ngayon ng dami na namatay, marami na akong kakilala. Tatlo na yung nabalitaan ko. Di ba dati dalawa lang? Tatlo na ngayon nabalitaan ko. Ako lang dahil hindi nga ako lumalabas ng bahay. Nakakabalita pa ako ng tatlo eh. Mas lalo na siguro yung lumalabas ng bahay. Mga 100 na yung nabalitaan nila. Dahil nasa news, ang daming may HIV. Kaya tigilan nyo na yan Lust of the flesh. Lust of the eyes and the pride of life. Kahit mag-condom kayo, kahit na planned parenthood pa kayo, lagot kayo kay Almighty Father. Verse 39, thus they were defiled by their own works and played the harlot by their own deeds. Ano ibig sabihin ng harlot?
unfaithful, harlot, paiba-iba, played the harlot. Sometimes, kahit hindi mo ibenta yung katawan mo, pag nagsinungaling ka, you played the harlot kasi meron ka makukuhang benefit. Halimbawa, nagbebenta ka ng gamit pero nagsinungaling ka, you played the harlot para makuha mo yung malaking tubo. You played the harlot, nanloloko ka ng kapwa-tao mo. Yung integrity, ibinebenta mo. Yung moral values, ibinenta mo. You played the harlot. So, hindi lang ito, ang harlotry, hindi lang ito yung nagbebenta ng katawan. Ibinebenta mo yung dignidad mo, yung integrity mo, binenta mo. Yung pangalan mo, ibinenta mo. Para lang yumaman ka. Para lang sumikat ka. Para magkaroon ka ng power. Dami ngayon. Verse 40, therefore the wrath of the Lord was kindled against his people, so that he abhorred his inheritance. Ulit-ulit. Sino ang inheritance ni Almighty Father? Tayo. But he abhorred his own inheritance. Bakit? Due to wickedness, due to abomination, due to harlotry, due to iniquities of the people, due to the iniquities of his inheritance, mga tao. Kaya ang inheritance, tao, hindi yung pera ha. Hindi, yayaman tayo dito. Magbigay ka ng 10%, yayaman ka. Hindi yon. Ang inheritance yung Almighty Father, tayo. At ang tayo, ang inheritance natin, ang tatay natin, He is our portion. Dahil kung ang sasabihin niyo ay pag nakabigay ako ng pera na malaki, paano na yung mahihirap? Hindi sila makakapunta ng heaven? Kaya hindi ganoon, okay? Hindi dahil sa tithes, ha? Ang inheritance ng Almighty Father, tayo, by obeying His commandments. Pag inobey natin ang commandments ng tatay natin, mataas ang value natin. Maganda yung timbang natin. Valuable. Ginto. Hindi gawa sa copper. Hindi nabubulok. Ha? Verse 41. And he gave them into the hand of the Gentiles, and those who hated them ruled over them. Sino yung naghari or naging leader? Yung galit sa kanila. Bakit galit? Example, yung mga leaders of the land ba, gusto ba nila tayo? Hindi. Kaya nga sila greedy, di ba? Gusto lang nila, sila lang ang yumaman, gusto nila sila lang ang sikat. Kasi nga hindi nila gusto ang mga tao, kunya-kunyarian lang yon, na hypocrisy. Kaya binigay tayo ni Almighty Father sa mga hypocrites. Kasi nga, dahil tayo ay makasalanan, and He gave them into the hand of the Gentiles, and those who hated them ruled over them. Hatingin niyo yung mga religious leader, gusto kayo? Gusto nila kayo dahil sa binibigay na yung 10%. Pero pag wala kayong binigay, hindi kayo gugustuhin nila. Ha? Naintindihan niyo ba yun? Dito ka matin, brother, kasi nga gusto nila ng 10%. Nag-aaway pa. Hindi, dito mo yung paatinin. Para dito magbibigay ng tithes yan. Hindi, dito siya. Kasi nga, gusto nila ng tithes. Walang tax ang tithes and offering. Walang tax yon. Yung mga religious institution, walang tax yan. Pero si Jesus, nagbayad si Jesus ng tax, di ba? O tingnan mo, si Jesus nagbayad ng tax, pero yung mga religious institution, bakit nyo kami sisingilin ng tax? Bakit ganon? Baka nagtataka kayo, bakit patalon-talon tayo? Napunta sa abortion, napunta sa politics.
napunta sa mga Diyos-Diyosan, graven image. Bakit? Kasi yun ang society natin. Dugtong-dugtong. Kaya may plague tayo. And he gave them into the hand of the Gentiles, and those who hated them ruled over them. Their enemies also oppressed them, and they were brought into subjection under their hand. Many times he delivered them, but they rebelled in their counsel. Ilang beses na tayo, sinasave ni Almighty Father, panagpe-pray tayo. Pero anong ginagawa natin? Bumabalik tayo sa ating mga kasalanan. Example, year 2020. Ang dami naghingi ng kapatawaran kay Almighty Father. Bumalik kay Almighty Father. Ano ang ginawa ngayon? Bumalik ulit sa kasalanan. Bumalik ngayon sa pagkayabangan. Nagyabangan na uli ang mga tao. Balik sa abomination. Many times he delivered them, but they rebelled in their counsel, and they were brought low for their iniquity. Pero, nevertheless, he regarded their affliction when he heard their cry. Pero si Almighty Father, pag umiyak tayo sa Kanya, pinapatawag niya tayo. And for their sake, he remembered his covenant. Inaalala pa rin niya yung covenant, yung kontrata. May mga kontrata ako sa mga anak ko eh. Inaalala ni Almighty Father yun. Pero tayo kinakalimutan tayo yung kontrata. Hayaan nyo. Yung kontrata na yan, basta tayo, mabuhay tayo ng mayaman dito sa mundo. Gagawin natin ang gusto natin gawin. Kung anong gusto natin, yung puso ko, anong gusto ng puso ko, susundin ko. Hindi natin mapagkakatiwalaan ng sarili natin. Dahil wicked ang heart natin. Ang susundin natin yung tatay natin. Buti si Almighty Father, mapagmahal siya sa atin. Magpasalamat tayo sa tatay natin. Nevertheless, he regarded their affliction when he heard their cry. And for their sake, he remembered his covenant and relented according to the multitude of his mercy. Dahil maawain si Almighty Father, full of mercy and grace. He also made them to be pitied by all those who carried them away captive. Naging kaawa-awa tayo. Hinayaan tayo ni Almighty Father maging kaawa-awa. By all those who carried them away captive. Naging captive tayo ng kasalanan. Natrap tayo. Save us, O Lord our God, and gather us among the Gentiles, to give thanks to your holy name, to triumph in your praise. Humingi ito ng awa, no? Lord, save mo kami, Lord. Pag sama-samahin mo kami, ihiwalay mo kami sa mga wicked people. Nang sa ganon, ito, and gather us from among the Gentiles. I-gather niyo po, Lord, kami, lahat ng mga magkakapatid na nagtitiwala sa itong mamahal sa iyo. Ilayo niyo po kami sa mga wickedness na gawain, and to give thanks to your holy name, to triumph in your praise. Last verse of Psalm 106. Blessed be the Lord God of Israel, from everlasting to everlasting. And let all the people say, Amen. Amen means, so be it. Kung anong sinabi ni Almighty Father, kung anong works ni Almighty Father, mangyari. Praise the Lord. Hallelujah. Ginawa ni Almighty Father ang lahat para sa atin. Ngayon, nasa atin na ngayon kung susundin ba natin yung tatay natin o hindi. Lahat ng blessings ibinigay niya. Si Jesus Christ, yung Savior natin, yung Mediator natin, ibinigay na lahat para tulungan tayo. Lahat ng kalakasan ibinigay na ni Almighty Father sa atin. Anong kailangan natin? Sundin natin ang ipinag-uutos ng tatay natin. Obey His commandments. Listen to the teachings of Jesus Christ. Yung Savior natin at ang Mediator natin, si Jesus Christ, para makalapit tayo sa tatay natin. Hindi tayo makakalapit sa tatay natin pag walang burnt offering.
Pag walang sin offering, hindi tayo makakalapit sa tatay natin. Sinong burnt offering? Ulitin ko. Sinong sin offering? At kailangan ng high priest. Sinong high priest? Si Jesus Christ. Wala nang iba. Buhay si Jesus Christ. At walang representative si Jesus Christ. Lalapit tayo kay Jesus Christ. In spirit and in truth. Hindi sa graven images, hindi sa korte to ni Jesus, lalapit ako dito. Hindi sa gawa sa kahoy, semento, bakal na sasabihin niyo si Jesus yun. Hindi yun si Jesus. Powerful si Jesus. Wala na sa cross si Jesus Christ. Hindi siya binubuhat ng mga tao. Powerful si Jesus Christ. Nakapunta nga siya sa heaven kasama yung katawan niya, umangat siya sa heaven, he ascended to heaven. Tapos ngayon, bubuhat-buhatin niyo yung kahoy, semento. Hindi ganon. Kung talagang mahal natin si Jesus Christ, mahal din dapat natin yung tatay natin. At kung ano ang pinag-uutos ng tatay natin, yun ang susundin natin. Magbasa tayo ng Bible. Mag-pray tayo lagi. Pray without ceasing. Mabait yung tatay natin. Si Jesus Christ napakabait din. Kagaya ng tatay natin, mabait. Madaling lapitan. Kasi may turo yung ibang religion. No? Hindi, mukhang masungit si Jesus. Kailangan si Mary muna tayo lalapit. Devoted tayo kay Mary. Ngayon si Mary ngayon ang lalapit kay Jesus. Hindi ganon. Ano ang sabi ni Mary? Wala nang alak. Sabi ni Mary, di ba, doon sa wedding in Canaan. Anong sabi ni Jesus Christ? Wag mo akong pangunahan, ginang. So, hindi makikinig si Jesus Christ kay Mary. Tsaka si Mary, she died, ha? Si Mary namatay siya. At hindi nakalagay sa Bible na umakyat siya sa langit. Yung katawan niya. Kayo lang nag-imbento nun, yung religious institution. Inimbento nyo yon. Bago lang inimbento yun to. 1950s lang yata inimbento yon. Gumagawa kayo ng kasinungalingan. Pag sinungaling ang ginawa ninyo, sino ang father of all lies? Si Satan. Yun ba ang tatay ninyo? Gumagawa kayo ng kasinungalingan. Marami ng mga tao, ang mga souls, napunta sa eternal damnation. Gusto niyo ba doon magpunta? Sa katigasan ng ulo natin? Sundin natin ang ipinag-uutos sa atin ng tatay natin. Dahil ang gusto ni Almighty Father, mapabuti tayo. Gusto niyang ibigay sa atin lahat. Yung reward, yung inheritance, gusto lahat sa atin ibigay. We must believe in Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.